Sa Abra, tahimik na naghihintay ang mga magsasaka sa harap ng malawak na bukirin. Mula umaga hanggang dapit hapon, pilit silang kumakayod sa lupa sa kabila ng kakulangan ng malinis na tubig at mas maayos na ospital. Ang dating masiglang ilog ay napuno na ng basura at ang mga tao'y halos walang mapuntahang tulong. Ngunit sa gitna ng paghihirap at kawalan, may isang pamilyang parang hindi apektado sa anumang problema, ang pamilyang Valera. Pinamumunuan ito ni Dominic Valera, ang patriarkang matagal nang napapabalitang sangkot sa murder at corruption. Ilang ulit na siyang lumabas sa mga balita, mga testigo na natatakot magsalita, malalaking transaksyon na hindi malinaw, at mga koneksyong pampolitika na tila nagpoprotekta sa kanya. Kaya't kahit maraming naghihirap na residente ng Abra, nananatiling untouchable si Dominic. Sumusunod sa kanyang yapak ang anak niyang, nakilala hindi lamang dahil isa siyang prinsesa ng pamilya, kundi dahil sa naglalakihang luho at luxury items na kanyang pag-aari. Kung ano-anong mamahaling designer brands ang makikita sa kanyang social media posts. Para bang hindi alintana ang kumakalam na sikmura ng mga kapitbahay o ang kawalan ng basic needs sa sariling bayan. At habang ang ibang tao ay nagtitiis sa dilim, patuloy siya sa isang magarbong pamumuhay. Pagdating naman sa ikatlong henerasyon ng pamilyang ito ang anak niya, na apo ni Dominic, siya ay kilala sa pagiging makadiyos. Laging nagpo-post ng Bible verses, dumadalo sa iba't ibang religious gatherings, at ipinapakita sa publiko na malinis at banal ang kanyang hangarin. Subalit tuwing may nagtatanong tungkol sa mga aligasyon ng korupsyon at iba pang iskandalo na kinasasangkutan ng pamilya, mabilis siyang mag-deny. Para sa kanya, wala raw katotohanan ang mga paratang at puro intriga lang ang kumakalat. Samantalang sa malaking mansyon ng mga Valera, may mga engranding handaan at minsan may pa-concert pa. Nagtatanong tuloy ang mga tao, hanggang kailan kami manonood ng karangyaan nila habang kami naghihikahos? Dumarami na ang mga boses na nagsasabing dapat nang lumabas ang katotohanan. Ang mga residente, unti-unting nagkakaisa, nag-iipon ng lakas ng loob para tumindig. Subalit sa kabila nito, matindi rin ang takot dahil sa kapangyarihang hawak ni Dominic at ng kanyang pamilya. Umaasa silang darating ang araw na magwawakas ang korupsyon at lumulobong kayamanan ng iilan upang ang buong Abra ay magkaroon ng tunay na katarungan at kaginhawaan. Hanggang kailan magtitiis ang Abra? Kung patuloy ang takot at bulag na pagsunod, mananatili ang kasamaan. Ngunit kung magkakaisa ang bawat isa, mula sa mga magsasaka hanggang sa mga kabataan, maaaring magkaroon ng pag-asa na masisilayan ng lahat. At sana, hindi na maipasa pa sa susunod na salinlahi ang ganitong klase ng pang-aabuso.